Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abraham. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa bawat isa. Bawat isang inaabot ng munting channel na ito. Tayo po ngayon ay live dito po sa YouTube. 12/16/2020, araw po ng Miyerkules. 5:41 p.m. time check. Kasama na po natin sa ating monitor dito po sa live si Brad Melchor Pasis. Magandang hapon po Brad Emmanuel at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Elohim, purihin ang banal na pangalan ni Yahweh. Sister Reverisa Shirley, magandang hapon po Brad Eman. At sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh, purihin at pasalamatan natin ang naging isang Elohim, Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sister Lorraine Paulan, magandang hapon Rademan, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly, papuri at pasasalamat sa naging isang makapangyarihan sa lahat na si Yahweh. Sister Lori Calderon, purihin at pasalamatan ang dakilang pangalan Elohim na naging isang makapangyarihan sa lahat na si Yahweh. Magandang gabi po mga kapatiran dito sa kapulungan, ganun din sa iyo Rademan. Maraming salamat. Ayan, magandang gabi po, sabi ni Sister Lori Calderon. Doon po sa ating mga kapatiran sa GC, dito rin po si Francis J. Lopez. Sister Chris Grisola. Si Sister Chris Janker po yan. Andun po sa atin sa GC, Sister Lorraine Paulan Fernandez, Brad Melchor Pasis, Brad Nel Umali, Sister Shirley Reverisa, yan, Chris Grisola, or Sister Chris Janker. Nag-share po doon si Brad Emiliano Umali, Ricardo Quaresma. Yan po yung ating mga kapatid na nasa GC. Yan. At ang ating pong paksa ay gaya po ng ating ipinangako ng isang araw hinggil dun sa request ni Sister Rosalie Bandoko regarding dyan sa Psalm 23:1 na di ba ay ginagamit na iba't ibang reliyon. Tama po siya, yung salitang ginagamit ng iba't ibang reliyon. Dito po makikita po natin kung ano ibig sabihin yan. Ayan. Kasi marami yung nag-aangkin talaga niyan. Kasama rin po natin si Sister Francis Jane Lopez. Magandang hapon po, Blademan. Pakita po sa mga kapatid kay Abad. Yahweh, ang papuri at pasalamat sa banal na Elohim na si Yahweh. Villano Mali Jr., kapurihan, kalbalatian, karangalan, pag-ibig at pasasalamat, magpakailanman, nauulamang sa kaisa-isahang banal buhay at Almighty Elohim na si Yahweh. Mapagpalang hapon po sa Assembly of Yahweh. Kasama na rin po natin si Brad Alberto Palado. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin na naging isang tunay, buhay at makapangyarihang Elohim na walang iba kundi si Yahweh. Magandang araw po sa lahat ng nasa kapulungan ni Yahweh. Brad Alberto Palado. Brad Elmondo Mali, magandang gabi po o magandang gabi sa lahat. Purihin si Yahweh. Dan Lisalen, magandang hapon po Bro Eman at sa lahat ng mga kapatid kay Yahweh. Sister Shirley Abrera, magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig at kapatid kay Yahweh. 5:45 time check.
6 ang ating po unknown viewers. O 7. 8 na po ang ating thumbs up. Aha. Ayan. At maganda po yung naging usapan doon sa GC, ano? Bigyan ko lang po kayo ng bahagi, ano? Ay, maraming pong salamat. Sino itong si... Ayan, nagbigay na si Blandan Disalin doon sa GC. Ayan, siguro, yun, yung 23-1, parallel ng 23-1. Ayan. So, kanina ay nagbabasa ako doon sa GC. Bigyan ko lang po ito ng ano, ay maraming salamat sa mga kapatid, na. Ayan. Yung mga kanilang mga magagandang patotoo. Sabi ni Sister Shirley Riveriza, magandang hapon po sa aking mga minamahal na kapatid sa Assembly of Yahweh. Ganun din sa iyo, Brad Eman. Ang tapat na mangangaral kay Yahweh, ang kapurihan magpakailanman, ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan po ang sabi ni Sister Shirley Riveriza. Nag-reply, Sister Lolo, magandang hapon din po, si Shirley, natutuwa naman ako sa iyo at sinabi po mo po kay Brad Manuel talagang dapat siyang mangaral. Sis, tunay na tunay. Sumagot si Sister Lolet. Si Lolet, si Brad Eman ang natatanging mangaral sa panahon natin. Ngayon, purihin si Abay Yahweh, ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. So, nag-reply si Sister Lolet, tama sis, sa kanya lang po natin nakita ang hinahanap natin na hindi tagpuan sa relihiyon ng mga aral at doktrina na higit 10 taon ko pong inantay si Brad Emanuel at ang aral po ni Abay Yahweh. Alam ko po na meron talaga at darating sa tama pong panahon dahil makita naman po natin sa kasulatan. Alam niyo po ba, Sister Shirley, noong matagpuan ko po ang Assembly of Yahweh, ngal po ako sa pag-iyak dahil po sa tuwa. Dahil sa tinagal-tagal ko po ng paghihintay ko, hindi po ako nabigo, kaya lagi ko po itong sinasabi dahil ito po ang isang patotoo na nangyari sa buhay ko. At may patotoo po pagbabago sa buhay ko, kaya Yahweh. Kaya Yahweh po ang lahat ng papuri, pasasalamat po at salamat sa buhay ng ating kapatid na si Brad. Sabi ni Sister Shirley, ako naman ay nag-aaral sa mga ako naman nung nag-aaral pa ang mga anak ko, hindi na ako active sa Katoliko. Sabi ko sa sarili ko, makatapos lang sa pag-aaral ang mga anak ko, magsusuri ako ng tamang relihiyon. Nakita ni Abay Yahweh yung plano ko dahil pagkatapos ng mga anak ko, binigyan agad niya ng magandang trabaho, mga anak ko. Nagsuri ako sa kasamang palad, napasok ako sa ADD dahil akala ko tunay ang turo ni Soriano. Noong makapasok ko sa ADD, pusa rin akong umalis dahil wala akong naramdaman, kabanalan, hanggang sa makita ko ang YouTube channel ni Brad Eman. Namangha ako, may pangalan pala ang Diyos, kaya wala mula roon palagi ko na inaabangan ang video ni Brad Eman. At siyempre sa lahat, sa timeline ko. Ayun mga kapatid, ito po yung naging usapan ng ating mga kapatiran doon sa group chat. Now, maraming salamat kay Sister Shirley Riveriza, Sister Lunita Corsiga. At lagi ho ang papuri kay Abay Yahweh.
meron tayong, sino itong, may bago tayo Ay, maraming salamat to Sister Lolit, Sister Shirley. Sabi nga natin, yung papuri para sa kanya, kaya bayawan lang. Tayo ay mga maliit na instrumento. Lahat po tayo. Hindi lamang ako, lahat tayo, individual, may, kumbaga, ginagamit tayong instrumento ni Abayawa. Maring na nakita niyo lamang ako, pero kayo rin, ginagamit din ni Abayawa bilang mga instrumento sa ikalalaganap nitong Assembly of Yahweh. Yeah. So, lahat tayo, lahat. Hindi tayo katulad ng reliyon, ang natataas, yung kanilang founder, tayo iba, ang itataas natin, walang iba kundi si Abayawa, tayo, ako, Sister Rebelisa Shirley, Sister Chris Junker, lahat, Sister Christy Juarez, Sister Lori Calderon, Sister Loren Paulan, Fortunato Juarez, kumbaga, mga instrumento ang bawat isa sa atin. Maaaring ako lamang yung naandito, pero lahat tayo may ginagampanan na mga maliliit o malalaking gampanin sa kapulungan. Tandaan po niyo na, ang papuri at kalwalatian, tangi lamang kay Abayawa. Ayan. Teka, malayo na ako. Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Fortunato Juarez, good PM po. Bro, Eman, Sister Christy po ito. Sister Christy, kumusta ho? Brad Ricardo Juarez na magandang gabi, Brad, Eman at sa mga kapatiran sa kapulungan, purihin at pasalamatan ng kataas-tasang Elohim na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Brad Ramon Recto, magandang gabi po, Brad Eman, pagpalain at purihin si Abayawa. Maylin Paulan, ito yung sinasabi kong bago. Pero yung apelido niya ay parang kuwan sa atin. Either alinman kay Sister Lorraine Paulan o kapatid. Sabi niya, magandang gabi po. Yan. Magandang gabi, Sister Maylin Paulan. O yan o, mga kapatid bago yan. Brad Balakino, good day po. To all brethren of Assembly of Yahweh, and also to our Brad Emmanuel, salamat kay Yahweh, at lumaks na uli ang signal sa amin. Brad Arnold Makoko, ayan. Magandang gabi, Brad Eman, at sa mga kapatiran kay Yahweh, panibagong aral na naman galing sa nag-iisang Elohim. Magandang gabi, bro. Kumusta ka na dyan? Ilang araw ka na dyan? Sister Chris Junker, isang napakagandang at mapagpalang araw po sa lahat ng aking mga kapatid dito sa Assembly at gayon din sa Yulatema at sa lahat po ng manonood at sumusubaybay, purihin si Abayawa. Samuel Rotoni, magandang gabi sa mga kapatiran sa kapulungan at sa iyo din, Brad Eman, papuhay, pasasalamat at nag-iisang makapangyarihan na si Abayawa. Loren Paulan, teka, pamangking ko yan, bro, si Maylin Paulan. Ay, salamat, Sister Maylin Paulan. Ayan, pamangking ka pala ni Sister Loren. Nakikinig din po siya sa live mo, bro Eman. Salamat kay Abayawa. Salamat. Samuel Rotoni, gusto ko din sumali, Brad, sana sa GC kasi hindi ko na maayos ang pangalan ko sa FB, bro. Ayun. Kaya pala pagka hinahanap ko yung pangalan ni Brad Samuel Rotoni, iba yung lumalabas. Milana Mali Jr., welcome, sis Maylin Paulan sa Assembly of Yahweh. Lolita Corsiga, magandang hapon po, Brad Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga kapatid sa kapulungan, maging sa mga nanonood, purihin at pasalamatan ang ating pinakamamahal si Abayawa, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Rodelio Mendoza, from Qatar, salamat, narinig ko na naman salita ni Abayawa, purihin siya, salamat. Rosly Bandoho, shalom po mga kapatiran dito sa Assembly of Yahweh. Ayan, mga kapatid tayo po ay siyempre nagagalak, tuwan-tuwa, na meron naman tayong isang kaluluwa na nakikinig, nanonood
Pwera pa yung ating mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng mundo. Talaga nakatutuwang isipin niya sapagkat sabi nga natin, yan ho kasing para ikaw ay makasama doon sa kapulungan. Isang mahabang proseso eh. Hindi ka basta-basta makakapasok ng basta-basta. Kinakailangan mo yung espiritu ni Abay Yahweh para lamang makarating ka doon sa kapulungan. Kasi ang nagdadagdag sa kapulungan ay walang iba si Abay Yahweh. And then yung nagbubukas noong pangunawa, walang iba kundi si Abay Yahweh. So hindi aksidente or hindi para bang kasi sarili yun nagpipresenta ka para maging kasama kanila, kaanib kanila, pero dito iba. Daladala ka ni Abay Yahweh. Dadalhin ka ni Abay Yahweh, kumbaga, ilalagay ka ni Abay Yahweh. Hindi ito katulad ng relihiyon. Kaya, sabi ko nga, pakatantuin po natin na bago tayo nakarating sa kapulungan, napakaraming pangyayari sa buhay natin. Hindi isang, kasi sa relihiyon, once na ikaw ay nag-volunteer, may bautismo, pangangaralan ka, babautismohan ka, hindi makikinig ka doon sa sinasabi ng pastor, miyembro ka na nila. Dito iba. Sa kapulungan, hindi ka miyembro ng sino man. Ang turingan ng bawat isa sa atin, magmula doon sa mangangaral, magkakapatid. Kaya wala yung yung bang nag-aalangan kang lumapit, nag-aalangan kang makipag-usap. Tayo magkakapatid eh. Walang ipinagkaiwan ito sa isang pamilya na lahat tayo magkakapatid, pero meron tayong magulang. Meron tayong tatay, meron tayong nanay. Sila yung head. Sa atin, lahat tayong magkakapatid, may isa na namumulo, walang iba kundi si Abay Yahweh. Sarili yun kasi ang namumulo, yung founder. Kaya nga inaakala ng marami na yung founder, yun ay yung Diyos. Bakit hindi? Yun ang sinusunod nila. Di ba? Teka. Rose Libandoho, purihin ang ating Abay Yahweh sa kabutihan niya. Balaki na salamat kay Abay Yahweh. May bagong kapatid tayo. Milya naman. GC ko. Sige. Lolita Corsica, welcome. Si Smiley sa Assembly of Yahweh. Ikinagagalak namin na narito pa kana sa kapulungan, maging sa lahat po ng bagong mga kapatid. Samuel Rotone, tulad ko, matagal din akong nakikinig ng salita ni Abay Yahweh. Chris Jacker, welcome. Si Smiley Paulan sa kapulungan ni Abay Yahweh. Lolita Corsica, tama po bro. Samuel Rotone, welcome si Smiley. Brother Samuel, nasa GC ka na. Sister Bibian Mana, shalom po, maulang umaga dito sa amin. Shalom po, Brother Eman, at sa lahat ng mga mahal nating kapatiran sa assembly ni Abay Yahweh. GC. Ayun, yan. Nasa nasa GC na, naiyan na si Brother Sam Rotoni ni Brother Emiliano. Si Ale Reverisa, hindi ko maintindihan Brother Eman bakit kailangan kong dumaan sa ABB bago ako napunta dito sa kapulungan ni Abay Yahweh. Kalooban po ba ni Abay Yahweh ang nangyari sa akin? Opo. Para magkaroon kayo ng comparison. Kasi kung wala po yung ABB, hindi nyo nakita itong assembly. Ganun lang kasi yun. Kung hindi kayo dumaan doon, hindi nyo nakita ito. Medyo katok na po ako. Ayan. So, punta na po tayo doon sa ating paksa. Ang paksa po natin, kaunting kaalaman sa kasulatan, Psalm 23:1.
Siguro si Sister Rosie Bandoco, maaaring nakikita ito. Kasi ginagamit nila ito. Basahin muna natin ang isang biglang basa na pakatandaan nyo si David ang may sabi nito ha. Si David, para makita natin. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako. Pertaining sa Kanya. Sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan, kasamaan, sapagkat ikaw ay sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay pinapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawan ay susunod sa akin sa mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Meron po ba kayong nakita doon sa klase ng pagbasa ko? Meron? Maliwanag yung binasa ko ha. Ngayon, ang tanong, bakit inaangkin ngayon ng mga relihiyon? Bakit nila ginagamit itong talatang ito at ilalagay nila para sa kanila? Samantalang si David ang nagsasabi dyan. Pagka kinuha mo ito sa the scripture, pero mo, ginagamit mo yung sinabi ni David na ang Panginoon ay aking pastor. Tupa ka ba naman niya? Yun yung tanong Pag sinabi ng Panginoon ay aking pastor, tupa ka ba naman niya? Baka naman hindi. So, hindi dapat, parang wrong context, kumbaga. Maling konteksto para gamitin mo sa iyong sarili or doon sa iyong relihiyon. Marami kasing gumamit niyan Para saan? Anong dahilan? Kasi nakalagay mo doon sa the scripture 23:1, Yahweh is my shepherd, I do not lack. Tanangin niyo yung gumamit niyan, yung mga relihiyon na gumagamit niyan. Una, kilala ba nila yung pastor o yung pastol? Ikalawa, talaga bang hindi na siya nangangailangan? Yun lang po yung mga tanong na sana masagot ng mga relihiyon na gumagamit ng 23:1. Kasi hindi mo pwedeng gamitin yan para sa iyo. Para saan? Magpapatotoo ka katulad ni David. Si David, naranasan niya si Abayawa. Ikaw ba? Na gumagamit niyang Psalm 23:1, naranasan mo ba si Abayawa? Baka hindi. So, questionable. Para yan yung pangalawang Kronika 7:14 na ginagamit din ng reliyon. Kung ang aking bayang tinawag sa aking pangalan. Madali kasing kumuha ng talata sa kasulatan and then ilagay mo yung sarili mo na parang ikaw yun. Sala. O magpipretend ka. Sala Una, kaya nasabi ni David dyan na ang Panginoon ay aking pastor, naranasan niya yan. Si Abayahawa ba ang iyong pastor? Di ba? Kasi meron talagang para sa atin. Meron talagang ukol para sa atin. Hindi yan ang dapat mong gamitin. Kasi once na yan, ginamit mo, katulad ka na rin ng relihiyon na dampot, ukol. Siya may sabi, ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Tapos kukunin mo. Hindi mo nga kilala kung sino yung Ama. Yung sinasabing Panginoon, hindi mo nga kilala. Hindi mo ba?
Tapos ngayon sasabihin mo, ang Panginoon namin, Pastor, hindi ako mangangailangan. Kukunin mo yung talata na yan. O, I shall not want, not anything. Hindi ka nangangailangan. Totoo ba naman? Hindi ka na talaga nangangailangan. Parang ganito lang, kumuha ako ng talata and then nagpipretend ako na sa akin yan. Malaking sinungalingan. Mahirap po. Yung salita lamang na I shall not want, mabigat yan na hindi ka nangangailangan. Si David, naranasan talaga niya yan. Para sabihin mo na hindi ka nangangailangan. Una, hindi mo na makilala kung sino yung Diyos na tinatawagan. Ngayon, kung halimbawa, ito, yung 23:2, kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Naranasan mo ba na yan? O binasa mo lamang yan talatang yan para sa iyong sarili. Kaya, maliwanag yung ni Sister Shirley. Sabi niya, bakit dumaan pa siya sa ABP? Sabi niya, hindi ko maintindihan, Brad, kung bakit kailangan kong dumaan sa ABP bago ako napunta dito sa kapulungan ni Abay Hawa. Kalooban po ba ni Abay Hawa ang nangyari sa akin? Opo. Lahat po yan, kalooban. Hindi po ba kung hindi kayo dumaan ng ABP, hindi niyo makikita o nakita niyo po ba yung pagtuturo o yung pangangaral ng kapulungan sa pangangaral. Pinakita muna sa inyo yung mali. Yung kamalian, ipinakita muna sa inyo and then ipinakita namin sa inyo yung katotohanan. Hindi ba? Ganun lang nagkaroon ng comparison Lahat tayo, mga kapatid, lahat tayo. Nagkaroon kasi tayo ng paghahambing doon sa ating pinanggalingang mga relihiyon. And then nung tayo ay malaki doon sa kapulungan, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Abay Hawa, nakita natin maliwanag na yun palang ating mga relihiyong kinagisnan, kinalakihan, pinagmulan, pinagbuhatan, wala nga pala doon sa kasulatan. Ayan. Di ba? So nakita mo na yung mali. Lahat tayo. Ipinakita muna ni Abay Hawa yung lahat ng kamalian and then ngayon nasa kapulungan tayo. Ito yung katotohanan. Hindi ba? Ako ba na nasa kapulungan, babalik ako doon sa kamalian? Ba hindi. Dati magulo ang buhay natin, babalik sa atin. Ito, si David, nung sabihin niya ba yan? Meron din nangyari kay David sa pamagitan ni Bathsheba. Pero sabi niya, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako nangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na bayan. Naranasan niya. Tapos ngayon, gagamitin mo yung talatang yan para ikabit sa iyo ang relihiyon o yung iyong paniniwala. Sasabihin mo ngayon sa mga miyembro. Si miyembro naman, sa pag-aakala na yung sinasabi ni David, ay para sa kanya, biro mo nga naman, sasabihin niya, ang Panginoon na aking pastor. Hindi niyo makilala kung sino yung pastor niya. Nakakita na ba kayo ng pastor or pastol? Ito doon sa mga, katulad niya sa Israel. Hanggang ngayon, wali ko, meron tayong mga nagpapastol. Meron niya parang staff or tungkod na daladala yan. Iginagay nung pastor yung kanyang mga tupa. Nasaan yung matabang, yung mga damo, yung pagkain nila. Siya, yung pastor, yun yung nag-provide kung saan dapat manginain yung kanyang tupa. At tinuturuan niya yung kanyang mga tupa sa pamagitan ng kanyang staff or rod na tinatawag. Yung tungkod. Ayan. May kung sa atin yan. Aral ni Abay Hawa yan, na itinuturo sa atin. Di ba?
Kanyang pinanauli ang aking kaluluwa, pinapatubayan niya ako. Kaya ko pinagdidiinan yung personal pronoun na ako. No? Ako. Sapagkat siya nga nagsabi, naranasan niya yan. Ano? Hindi pwedeng gamitin ito ng kahit sinong tao. Itong sinasabi niya, magiging sinungaling ka eh. Once na ito ay ginamit mo, magiging sinungaling ka sa iyong sarili. Bakit? Eh hindi naman para sa iyo yan eh. Di ba? Yan ay si David. Di ba? So doon pa lamang medyo hindi na. Sa akin may nakalaan eh. Merong mga nakalaan sa atin. Bilang dati tayong mga hindi mananampalataya, dati tayong mga hindi. Sila, mga Israelita pa yung mga yun. Na nasa kanila pa nga yung pagpapala. Yung Diyos nasa kanila, tayo talagang wala eh. Kumbaga, dati tayong walang Diyos, walang kautusan. Pero dahil doon sa kanyang habag, nagkaroon tayo ngayon ng kaligtasan sa kasalanan. Na dati tayong makasalanan, ngayon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Saan? Sa kasalanan. Ayan. Kaya napakaliwanag. Hindi mo pwede itong gamitin para sa iyo. Maraming pangako si Abayawa. Isa yan na naranasan ni David. O di, nagpapatotoo ngayon siya. Nung maranasan niya, nagpapatotoo siya. Ang sabi niya, ang Panginoon ay aking pastor. Sabi dun sa the scripture, Yahweh is my shepherd. Yahweh is my shepherd. I do not lack. Di ba? Ngayon, tutunguhin natin. So, hindi natin pwedeng gamitin yan. Kapatid ha? Hindi natin pwedeng gamitin yan. Tingnan natin. Kasi, baka mamaya, siyempre, sino ba talaga yung pastor na yan? Hindi ba walang iba naman kundi si Abayawa yan? Nasa kapulungan na tayo, mga kapatid. Hindi ba? O maraming pangako yan, si Abayawa. Once na ikaw, parang katulad lang yan eh. Yung mga pastor, kumbaga, siya namamahala. Kung try doon, andun yung mga sariwang damo, yung mga pinakapagkaan niya. Tinuturuan ng pastor yung kanyang mga tupa. Ito yung malinis na tubig, ito yung iinumin mo. Di ba? Ngayon, yung kanyang pamalo naman yon, ito naman yung panghampas doon sa mga lalapit na mga hayop na sisilain ng kanyang alagang tupa. Yan. Yan yung sinasabi niya. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw, sabi niya, si Abayawa, ay sumasa akin ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisiyayo. Hindi ho yun yung panghaplas ha. Yan ho yung kautusan. Yan yung umaaliw sa atin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaway, iyong pinahira ng aking ulo na langis ang aking saro, ay ilapawan. Tunay na kabutihan at kaawan ay susunod sa akin sa lahat ng karawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Naranasan ni David. So ito yung patotoo niya, sabi niya, tunay na kabutihan at kaawan ay susunod sa akin sa lahat ng mga karawan ng aking buhay. Yung bang patotoo ni David, pwede rin mangyari sa atin? Pwede. Pero hindi natin pwedeng gamitin yung Psalm 23 para idikit sa atin. Hindi ba? Hindi. Kasi maraming pangyayari
sa mga sulat ni Pablo. Miski doon sa sinabi niya doon sa Mateo. Ano sabi niya doon? Tingnan natin ha. Siya ba Yahweh is my shepherd? O sabi niya doon sa Juan, halimbawa, sabi niya, nung siya magkatawan tao, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Doon pala nakikita niya na. Siya ba Yahweh na binabanggit ni David, walang iba kundi si Yahweh siya nung nasa laman. Diba? 10:14, ako ang mabuting pastor. At nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin nakikilala ko. Ito ang wala sa relihiyon. Ang kinin mo yung 23:1 na hindi naman para sa iyo. Ito may binabanggit dito sa Juan. Jeez, hindi mo para kunin na yon, yung talata na yun. Diba? Ito nagsasalita siya nung siya nasa pakikitulad sa laman. Ha? Sabi niya, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin nakikilala ko. Tapos gagamitin mo yung 23, hindi mo nga siya kilala. O hindi mo siya kilala, hindi ka rin niya kilala. Yun ang ano dun yun yung twist dun Baka mamaya gamitin mo yung talata na yun and then kilala ka ba niya? Baka naman hindi. O kilala mo ba siya? Baka hindi rin. So paano? Paano mangyayari sa iyo yung 23:1? Yan ang gusto natin idiin, i-emphasis dito. Kasi hindi naman ituturo ng relihiyon. Hindi ba na ituturo? O lahat ng magagandang pakinggan, yun ang ituturo. Hindi ba? 10:27:30 ng 1. O dito makikita na natin kung nasaan tayo. Di ba? O, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. O dito malalaman natin, asan ba tayo? Sino ba tayo? Tupa ba o hindi? Sabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala, sila'y nagsisunod sa akin. Ano naman ang ibibigay niya kung sumusunod ka sa pastor? Yung isa. Ito, ang mangyayari. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay. Yun ang pangako. Ano? Hindi, huwag mo na kunin yung kay David na yan. Magiging sinungaling ka lang dyan. Ha? Di ba? Ayan. At kailan may hindi sila malilipol at hindi sila gawin ng sinamasayang kamay. Ano daw? Hindi at kailan may hindi sila malilipol. May assurance. Ano? Ayan ang patotoo na ano? Kailanman hindi sila malilipol. Sino? Yung tupa na dumirinig nung kanyang tinig. Naturalmente, kung hindi ka naman dumirinig doon sa tinig, hindi ka naman niya tupa. Di ba? At hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin. Yun ang kabigatan doon O yung tinatawagan nilang Diyos, yung Ama, yung pala, yung nagbigay kay Yahweh siya. Ay lalo ang dakila kaysa lahat, hindi sila maagaw minuman sa kamay ng Ama. Dalawa na, pagka nilagay mo, literal yan. Hindi ba? Ayan. (13:20) ng Hebrew o Hebreo.
Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay, sa dakilang pastor ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatigbagay ang Panginoon nating si Yahweh. Di ba? Para gamitin mo yung Psalm 23, pretending ka niyan. Diba hindi naman na bago na yan sa atin na gagamit ang reliyon ng talata para lamang yung kanilang sarili. Sabihin na natin, maitaas. Yun mo, hindi na kami mga kailang. Ipinambubulag yan doon sa mga membro. Ayan, nakita niyo ang wika? Magiging katulad tayo yan, David, hindi mga kailangan. Siyempre, yung mga miyembro naman, amen! Yung pastor, hindi mga kailangan, kayo. Yung mga miyembro, sige nga. Yung pastor, hindi mga kailangan. Yung founder, hindi mga kailangan. Pero yung miyembro, tsak, nakatiti ako kung mga kailangan kayo. Bakit? Abi, dinaya na kayo ng dinaya ng founder nyo, di mga kailangan kayo. Hindi ba? Oo. Liwa-liwanag ko. Ba't ka gagamit ng 23 puno ng awit? Ang dami sinasabi rito, mga pangako. Kaya sulat ni Pablo yan, 13:20 ng Hebreo. Di ba? Para sa mga hindi yan na pinangaralan niya. Unang Pedro 2:25, sapagkat kayo gaya ng mga tupang nangaligaw, tatapat ngayon ay nagbabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong kaluluwa. Di ba? At pagkayag ng Pangulong Pastor, walang iba kundi si Yahweh, ay magsisitanggap kayo ng hindi nasisirang putong ng kalwalatian. Revelation 7:17. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatno, buta ng mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luwa sa kanilang mga mata. Sarap naman. Kung kilala mo, yung pastor, hindi yan yung founder nyo o ng reliyon. Baka nakilala nyo yung pastor, yung inyong reliyon o founder. Sa Adventista ko kasi, ang lutong kung tumawag ng pastor Pastor, sabi dun sa isa, pakibasa nyo nga po, pastor. Kumira, pastor, tagabasa lang. Di ba? Nakatatawa, pero totoo. Pastor, tagabasa. Isa lang mo yung pastor, walang iba kundi si Abayawa. Yung pinatutungkulan ni David yan, na Yahweh is my shepherd, siya lang. Di ba? Ganun din tayo. Isa lang yan. Siya yung nagpapastor sa atin. Siya yung nagpo-provide sa pangangailangan natin. Di ba? Siya. Kasi nga, kung meron kang Elohim, meron kang Abayawa, siya yung magpo-provide. Kaya nga minsan, ito, ang dami kong nakakikita at nababasa dun sa ating kapulungan. Regarding po dun sa, sabihin natin yung mga, kaya hindi makapanood dahil sa kawalan, mga ganun ba? Hindi kaya nakatanong ng ating mga kapatid. Kasi kung sinasabi ni David na hindi ako nangangailangan. Kasi nung sinabi niya doon sa Mateo 6, sabi niya, para nakita natin, no? Ito sa 31 ng Mateo.
Kaya huwag kayong mga balisa at mga sabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming darantin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yaman, talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo. Sabi doon sa mga alagad, ang lahat ng mga bagay. Hindi ba? Alam ni Abay Yahweh yung pangailangan natin. Tapos, meron tayong mababasa ngayon na kaya hindi sila nakapanood dahil financial, maraming dahilan eh. Hindi magiging dahilan mo yan kung talagang ikaw ay tupa ni Abay Yahweh. Sayang ang mga pangako ni Abay Yahweh. Tandaan mo niyo. Ako, buhay na patotoo. Buhay. Buhay na patotoo. Siya nagpo-provide ng lahat ng aking pangailangan. Oh. Hindi ho tayo nagdaya, hindi ho tayo nagsinungaling, hindi natin, hindi ako nagsalita sa mga kapatid na ganito, wala. Yung iba nakapagsasalita pa eh. Sabi ng isa, mga kapatid, is me with my burden. Tulungan ninyo ako humiga sa akin pangailangan. Eh siya naman yung gumawa ng pagkakautang. Hindi ba? Pero hindi natin ginawa ko yan. Si Abay Yahweh ang nagpo-provide. Kung paano sinasabi ni David na hindi ako nakangailangan. Sana maranasan din natin yon. Bilang may espiritu tayo ni Abay Yahweh, maranasan natin. Yung sinasabi niya doon sa Matthew 6, doon sa kanyang mga alagad. Ano sabi niya? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na hindi siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay nito. Pambihira, nilikha niya yung langit at ang lupa. Pero kung nilikha niya yung langit at ang lupa, pagkatapos, sasabihin mo ngayon na kaya hindi ka nakapanood, libre na nga ito eh. Hindi ba? So may kulang. Ano ba ang kulang? Kasi yung nangako, hindi siya sinungaling. Ang tao sinungaling. Kausap mo siya ngayon, oo, mamaya hindi. Pero si Abay Yahweh, yung pangako niya. Ano ang pangako niya? Nangako siya kay David? Hindi siya nangangailangan? Totoo naman na. Nangailangan ba si David? Hindi. Hari, nangailangan ng pinansyal? Hindi ba? May kulang eh. May mali. Ano ba yung mali? Kasi tapat yung nangako. Ang sabi niya dito, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Sino ang magpapatotoo sa atin? Nangako siya eh. Aliwanag ng pangako niya. Hanapin niyo muna ang kanyang kaharian, yung kanyang katuwiran. Ano idadagdag? Yung kakanin mo, yung iinumin mo, yung darantin mo. Ay baka hindi lamang mo yan eh. Pagka nakita mo yung kanyang kaharian, yung kanyang katuwiran, hindi lamang yan ang ibibigay sa'yo. Eh di ba ito sinabi ni Solomon, bigyan mo ang mika ako ng karunungan. Bakit? Karunungan lang ba ibinigay niya ba Yahweh kay Solomon? Ba hindi ah. Pati yaman binigyan siya. Hindi lamang karunungan. Yamang hindi mo hiniling ang mga bagay na ito. Sabi niya. Kasi iba siya Abay Yahweh. Siya yung katotohanan eh. Sino ang may kulang? Si Abay Yahweh o yung kapatid? Hindi ba? Hindi natin pwedeng mapaglalangan, mapagpaikutan si Abay Yahweh.
nakikita niya yung puso natin. May kulang. Oh. Kaya kung nagsalita man si David na hindi ako nangangailangan, naranasan niya yan. Kaya nga, huwag natin gamitin yung 23:1 na yan o sino ang mga mangaral, sino ang pastor na gumagamit yan. Magsisinungaling lamang kayo. Alam niyo kung bakit? Pero mo yung patotoo ni David, ay kukunin mo. E tayo individual, magkakaiba yung naranasan natin. Ako, iba yung naranasan ko sa buhay. Tsak, iba rin yung naranasan ng bawat kapatid sa bawat buhay. Magkakaiba tayo. Kaya lamang tayo ngayon narito sa isang kapulungan, talagang kumbaga, pinagkukuha tayo. Pinagtatawagan tayo. Narito ngayon tayo sa kapulungan, sa assembly. Lahat merong masamang karanasan, lahat tayo meron. Kasalanan, naandyan lahat. Napakabuti ni Bayaw. Di ba? So pinipisa na tayo. Inisa-isa tayo, pinagtatawag tayo. Narito ngayon tayo sa kapulungan. Ngayon, ikitang-kita mo ngayon yung kapatid. Nano, Brad, pasensya na ha, at hindi ako nakapanood dahil sa etc. Di ba? Sala. Pinakamaganda sigurong patotoo. Yung sinasabi ni David. Hindi ako makakailan. Hindi ba? Ako nagpapatotoo. Buhay na patotoo. Ang nagpo-provide ng lahat ng aking pangangailangan, si Abayawa. Totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Alam ng mga kapatid niya. Alam. Kaya sabi mo ako, bawat isa sa atin, para lang tayong isang katawan, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin itong mga daliri ko, daliri ako, hindi ako ilong. Kaya hindi tayo po pwede. Hindi, nasa isang katawan tayo, mga kapatid. Lahat may kanya-kanya tayong tungkulin, gampanin. Iba yung tinutungkol ng tenga sa ating mga daliri. Iba rin yung tungkulin ng ilong sa ating bibig. Iba yung tungkulin ng mata sa ating paa. Di ba? Iba-iba siya eh. Tayo ay mistulang isang katawan. Lahat tayo, bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. May kanya-kanyang gampanin, tungkulin. Hindi nyo lang siguro naiintindihan. Yung iba, sa ngayon ha, baka hindi pa. Pero lahat tayo binigyan ng task. Bawat isa. Maliit man yan, binigyan ng bawat isa. At habang ginagawa mo yung bagay na yon na ibinigay sa iyo, ipinagkaloob sa iyo, meron ka ngayong naramdaman kagalakan. Merong naalis sa iyo ha, merong nawala sa iyo, pero merong kagalakan na bumalik. Sana ba ako nawalaan mga kapatid yun, yung aking sinasabi? O ganun din. O maramdaman mo ngayon yung bunga ng Espiritu. Yun yung lagi ho eh. Kaya nga sabi nga natin, huwag na natin gamitin yung 23:1 at hindi naman talaga dapat. Meron tayong kanyang patotoo yan ni David. Huwag mong kunin yung patotoo ni David at gagalitin mo. Plagiarize ang tawag dyan. Inaangin mo yung patotoo ng iba. Hindi mo naman naranasan. Di ba? Hindi niya naranasan yan. Yung iba, di ba? Ito, sabi niya, sulat ni David, sabi niya, Awit 84:11, sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kalwalatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay kanino? Sa nagsisilakad ng matuwid. Kukunin mo yun, yung 23:1. Pagkatapos hindi ka naman lumalakad ng ayon sa kanyang katuwiran. Meron pa nga nagparehistro niya sa Securities Exchange Commission. The Lord is my shepherd. Kinuha yung 23.
hindi naman niya kilala. Nagparehistro ka ng isang bagay na hindi mo kilala. So, para sa ating mga nasa kapulungan, milya-milya ho, ang layo niyan. Kaya sa atin, ang dami yung magaganda at napakagagandang pangako na ipinagkakaloob ni Abay Hawa, hindi lamang ngayon, maging doon sa darating. At yun ho, ay naranasan natin. Dapat nararanasan ng bawat sa atin. Kaya, sabi nga natin, dapat wala akong nakikita doon sa ating GC ng mga negatibo bang sabihin na natin na salita. Kasi may espiritu tayo niya bayaw eh. Hindi ba? Tapos gagamitin mo yan. Hindi ba siya nagpo-provide? Hindi ba? Mamaya babasahin ko yan mga patutuon na yan. Sabi niya doon sa 12:32 ng Lucas, huwag kayong mga takot, munting kawan. Sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo ibigay ang kaharian. Hindi ba? Hindi nyo ba? O, yung sulat ni Pablo. Ano ba ang sulat ni Pablo? Sa mga kapatid. At pupunan, 4:19 ng Pilipos, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Nangyari na ho ba yan? Yung sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ano sabi niya? Pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Ayon sa kanyang pakayamanan sa kalwalatian. Kaya hawa siya. Meron pa nga doon sa 8:32 ng Rome. Sabi niya, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ang gaganda ng mga pangako. Hindi nga lamang nangyayari doon sa mga kapatid. May kulang. Tiyak, hindi magkukulang si Abay Hawa. Tiyak, ang may kulang, yung kapatid. Sana wala na akong mabasa na gano'n. Kasi nasa atin nga si Abay Hawa eh. Ngayon, yung ating mga kapatid na medyo inaakala ninyong sabihin nga natin eh, mayroon gano'n talaga eh, yung mga nanghihina. May magagawa tayo, gawa natin. Kasi random yan eh, random yan ang buong katawan. May sakit ka halimbawa sa ilong, ramdam ng buong katawan yan. May sakit ka sa, halimbawa nagkaroon ka ng singaw, ay ramdam ng buong katawan yan. Kasi isang katawan, yun nasa kapulan. Hindi ba? O. Ang gaganda eh. Kaya lang sayang nga lang. O sabi niya, Ezekiel 34:13-14, at aking ilalabas sila sa mga bayan at pipisanin ko sila mula sa mga lupain. Dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain at pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel, sa tabi ng daan ng mga tubig, at sa lahat ng tinatahanang dako sa lupain. Aking pakakanin sila sa mabuting pastulan at sa mga mataas na bundok ng kataasan ng Israel. Ay malalagay ang kanilang kulungan. Doon maghihiga sila sa mabubuting kulungan. At sa matabang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. Di ba? So, yan yung kanyang bayan. Ang daming pangako. Paano naman yung sinasabi sa 23:3 na sabi niya, kanyang pinananauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako ng mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. 19:7 ng awit, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapanta sa mga anak. Hindi ba?
So, hindi na dapat natin gamitin yung ating 23 na yan. 1 hanggang 6. Hindi ko yan para sa atin. Yan o ay nangyari kay David. Patotoo ni David yan. Iba naman yung patotoo natin. Bakit gagamitin natin yung patotoo ni David samantalang libong taon na lang nakakaraan yan? Huwag yan. Meron tayong sariling patotoo at yun ang ipatotoo natin. Halimbawa, yung aking nabasa kanina doon sa GC. Kay Sister Racia de Riveriza, kay Sister Lolita Consiglio. At iba pa, mga Sister Chris Junker, si Brad, ito may mga patutuong kanya to eh. Ayan, si Brad Rodel Donaba, may mga patutuo yan. Si Brad, Alberto Palado, may patotoo yan. Ako may patotoo. O, si Brad Emiliano Umali, may patotoo yan kanya. Yan, si Brad Samuel Rotoni, may mga patotoo. Iba-iba yung patotoo ng bawat isa. Etong 23:1 na ito, patotoo ni David. Meron tayong kanyang patotoo. At yung patotoo na yun ang ipatotoo natin. Huwag natin gamitin yan, patotoo ni David na yan. Hindi ba? Ayan. Kaya, mga kapatid, baka mamaya magamit pa natin yan. Sabi nga sa inyo, 1,000 taon na. Huwag mo na gamitin yan. Obsolete yan. Hindi para sa atin yan. Ang tingnan natin yung sulat ni Pablo para sa atin. Ang dami. Kaya kapag isa-isahin mo lang eh. Teka. Efeso 1:6. Sa ikapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Sabi nga natin sana maranasan natin yung mga sulat ni Pablo para sa atin. Maraming mga sinasabi. Kaya nga lang, talagang hindi nga lang. Katulad ng sabi niya sa pangalawang Timoteo 4:22, ang Panginoon naway sumainyong espiritu, ang biyaya naway sumainyo. Naranasan na ho ba, mga kapatid? Yan nakita niyo sa aking bati, yung aking pambati lagi ho. Sumati ng biyaya, awa, haba, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig, mula kay Maria. Bakit na-memorya ko yung bagay na yan? Pag inisa-isa niyo ho yun, ando na lahat. Kinakailangan natin yung awa niya, kinakailangan natin yung habag niya, kailangan natin yung pagpapala niya, kailangan natin yung katotohanan, kailangan natin yung kapayapaan. Aba, ay 6:44 na eh. Pakabilis na ng oras. Ayan. Ipalibasa nga tayo ay para maging organized. Ayan. Meron na tayong time check, mga kapatid. Sana naunawaan po ng ating mga kapatid. At nung mga babago pa lamang nakapanood. Oy, ganun din ho kayong mga viewers loobin na nawa ni Abayawa na itong naging paksa natin ay makita nyo rin kung paano pinaunawaan ang bawat isa. Ganun din. Nawa ko yung mapaunawa rin sa inyo. So, ayan mga kapatid. Sister Rose, liban to yung iyong request. Ayan. Psalm 23:1, Yahweh is my shepherd, I do not lack. Patotoo ni David yan. Hayaan niyo si David, yung patotoo niya, yung patotoo natin. Naranasan na ba natin si Abayawa sa atin? So kung hindi pa, merong konting lang. Tuloy-tuloy lang ho.
Yung ginagawa nating pag-aaral, araw-araw din. Parang kumakain lang tayo ng physical, material, na pagkain, ito araw-araw sa ating espiritu. Sa mga kapatid na nasa GC, maraming pong salamat sa inyong lahat. Ayan, basahin ko na lang yung iba natin mga kapatid na wala doon sa monitor. Si Brada Carlo Rol Katan, wala siya doon sa monitor. Si Brad Rodelio Naba, wala ba ito? Mamaya makita ko na lang. So, sino ba? Ayun. So, punta ako dito sa ating monitor. Andito ulitin ko na lang si Brad Melchor Pasis, Sister Reverisa Shelley, Sister Lorraine Paulan, Sister Lori Calderon, Sister Francis J. Lopez, Brad Emiliano Umali Jr., Brad Alberto Palado, salamat bro, Brad Edmundo Umali, Dandy Salen, Shirley Abrera, Francisco Lopez, Fortunato Juarez, Sister Christy Juarez, Brad Ricardo Quaresma, Brad Ramon Recto, Sister Maylene Paulan. Patuloy ho, welcome po kayo mga kapatid. At lobby po ni Abayawa, tayo po ay merong pag-aaral araw-araw. Brad Balakino, Brad Arnold Makoko, magandang gabi, Brad Eman. Pagbayan ka ni Abayawa dyan sa lugar mo. Sister Chris Janker, Samuel Rotoni, Lorraine Paulan, meron akong hindi nabasa. Kaya basahin ko yan. Mag-overtime lang ako ng bagay. Asan na ba yung ating gato? Nawala na. Teka. Ito yung aking hindi nabasa eh. Babasahin ko lang po mga kapatid. Ayan. Teka. Asan na ba yung gato? Mudro. Nawala na. Kay Brad Sister Leia Flores. Yan. Hindi ko nabasa. Brad Rodelio Nava. Magandang gabi po mga kapatid. Saka po naman ni Abayawa. Kay Brad Eman. Ulit pasalamatan ng isang na makapangyarihan sa lahat. Sister Leia Flores. Sancho Juarez. Magandang hapon. Sister Lolita Corsiga. Ayan. Opo, Sister Shirley. Kalooban po ni Abayawa, yan lahat po sa atin ay may nakatakdang panahon at nakalaan sa kanya-kanyang buhay. Iba-ibang alam po ang buhay. Ilan Mali Junior, ngayon po ba na nasa kapulungan na tayo at naranasan na rin natin ang patotoo ng David, pwede na po ba natin i-claim yan? Hindi. Meron tayong ating sariling patotoo. Sister Lolita Corsiga, opo si Abayawa lang po ang pastor, nag-iisa po yan. Sir Gina Makoko, magandang gabi po mga kapatid sa Assembly of Yahweh. Huli na nag-iisa makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi si Yahweh. Gandang gabi po. Rodelio Naba, tama po yung Mateo 23 na huwag kayong matawag na guro o rabay. Mangaral at pastor, isa lang po ang karapatan. Nitong titulo na ito, kay Abay Yahweh ang tunay na pastor at rabay. Reverend Shirley, naunawaan ko na ngayon, Sis Lolit, lahat na nangyari sa buhay ko ayon sa kalooban ni Abayawa. Turo ko yan. Sabi mga kanina, nagkaroon ng comparison, ganun papunta eh. Dati tayong magulo, darating yung panahon na magiging maayos. Kumbaga, maalo ng una and then smooth sailing. Yun ako, papunta na tayo sa kabanalan. Basta nag-smooth sailing na, yun, papunta na tayo doon. Sa tama. Sister Lolita Corsiga, ganda po niyan bro, bumalik sa alala ko ang nabasa ko dati, narinig ko po sa inyo. Ngayon, salamat po kay Abayawa. Sister Lolita Corsiga, tama, Sister Sherry. Dumalik, yun yung mga huwad na pastor, mga bayaring pastor ng reliyon. Milano Mali, sabi ng pastor, hindi na tayo mangangailangan. Amen, sagot ng mga miyembro, pero ang totoo, baon sa utang sa 5-6. Lolita Corsiga, tama po bro. Dinverte, good afternoon po sa lahat ng kapatiran. Christine Joy Cariaga, good evening bro.
Eman. Salamat kay Abay Hawa sa kaliwanagan sa buhay namin. Yung mga dati kong mga kasamahan, pinariringgan lagi ng kanilang Diyos na pastor. Sa ikapo, hindi naman sila naging ikapo. Tama yan. Hindi. Nagbibigay sila ng batas, kautusan, ni daliri nila, hindi nila maikilos. O, nag-utos na maging kapo, pero sila hindi. Rosely Bando, di ba sinabi ni Abay Hawa na wala siyang anak na pinabayaan o nakita niya nagpalimos? At ako naniniwala na ang pagpapala niya binigay mo sa atin na nasa namin. Tama yan, sis. Brad Wilfredo Balatibat, magandang gabi sa lahat ng kapatiran sa Assembly ni Abay Hawa. Papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pinakabanal na si Abay Hawa. Rosely Bando at kami nga, nag-pandemic na dito, 2 buwang singkad, wala akong trabaho, nakakabayad ako ng renta ng bahay. Yan, yung sinasabi natin patotoo. Sobra-sobra pagkain, namaapaw pa at hanggang ngayon may ayuda pa akong natatanggap. Nakita niyo? Hindi ba? Bibia Mana, Toda Raba, Brad Eman. Salamat din, sis. Fortunato Waray, salamat po. May Abay Hawa. Rosely Bando, salamat, Brad. At sa lahat ng nanonood at ganun din sa mga unknown viewer, naway napuksan po ang pangunawa. We love you all. Arnold Makoko, salamat kay Abay Hawa at sa mga kapatiran at sa iyo, Brad Eman. Brad Ezekiel Umali, magandang gabi po sa mga kapatiran kay Abay Hawa. Sister Loring Paulan, salamat kay Abay Hawa at sa iyo din, Brad Eman. Yun, si Brad Ronaldo Mendoza. Natalo na po. Ayan, papalensya po. Mabutit niya tayo nitong taga-Pagmasin. Ayan, 6:52 ang ating pong oras. So, ayan, kung lulubin po, bukas, yung po bang Sabat, talagang Sabado. Aral po yan ng mga Sabadista. No? Saka hindi lang Sabadista. Ang mga nangangaral na Sabat, Sabado. 28 yung ating viewer, 17 yung ating tansa. Ayan. Siguro, yung konting kaalaman sa kasulatan na ibinahagi sa atin ni Abay Hawa ngayon. Tama pala. Bakit ko naman kukunin yung patotoo ni David? Hindi man pala, hindi nangyari sa akin. Yung patotoo ni David, kanya lang yan. Tatandaan niyo ko yung tungkod na ginagamit ng mga pastor. Parang, lang yan, yung salita ni Abay Hawa yan. Yan yung nagtutuwid sa atin, kung saan tayo dadalhin. Yan. At yan din, yung salita na yun din yung tataboy doon naman sa mga pupursiging pumasok. Di ba? Tingnan ninyo, ang ganda ng salita dito ni Pablo. Efeso 3:20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Hindi napapansin mga kapatid yan. Efeso 3:20 mga kapatid. Sulat nga po ninyo. Tingnan nyo ngayon sa makapangyarihan gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Naranasan niyo na ho ba yan? Inisip mo ngayon, mamaya andyan na. May sagot na kaagad siya. O kaya, maaaring inisip mo ngayon, hindi dumating bukas. Pero isang bukas, ayan. Ganun mo ba? Nabigla na lamang, At saka yung sinasabi natin, pinakamahalaga sa lahat yung bunga ng Espiritu. Yung bunga. Na meron kong kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, meron kang pagpapahinong, bunga ng Espiritu. Kontento ka. Magiging kontento ka sa lahat. Kung ano na lang, kung ano yung dumating. Di ba?
Sabi ni Pablo, dumating siya sa punto na ganito eh. Pilipos 1:23, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, ako ang may nasa umalis at sumakay Kristo sapagkat ito'y lalamog. Ayan, tinayo, patotoo ni Sister Vivian. Mana, o brad, palagi kong nararanasan ang ganyan. Iniisip ko pala, andyan agad. Ay, yan yung mga magaganda kong patotoo na nakikita niyo. Tayo nga magulang na nasa laman. Di ba? Yung bang ating anak pagka ba humingi, ano ba ginagawa natin? Sinisigabog ba natin? Hindi naman na. Minsan nga, nung tayo ay nasa laman pa, ipinapangako natin. Kahit alam naman natin na hindi mangyayari. Nasa laman na. Pero iba, pagka ikaw may espiritu, nangako ka dun sa iyong anak. Talaga naman, siyempre, nandun na yung katotohanan sa iyo, o yung walang halubang mapatahan mo lang siya. Kasi minsan, pinangakakuan mo para lang tumigil. Hindi. Makikita nyo kaagad, pagka may espiritu ka, o meron sinabi yung anak mo, at meron ka, abot. Hindi na yung pinaasa mo. Kasi tayo ng una, paasa. Tayo iba. Iba ho yung may espiritu ka. May espiritu ka, talaga namang merong humingi yung anak mo, di ba? Walang dalawang ano yun, walang dalawang salita yun. Iba kasi yung nasa atin. Iba. Yan, mararamdaman niyo mga kapatid. Mararamdaman niyo yan. O yan. O nilagay na ni Brad. Presidente, ngayon sa makapangyarihan gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Meron mo, meron tayong hinihingi, meron pa tayong iniisip. Pero sabi niya, higit sa lahat ng ating iniisip. Ang bira, multiplication pala. Di ba? Hindi division, multiplication. Sa division, pinag-ahati-hati. Hindi rin minus. Multiplication, dagdag. Ang sarap. Di ba? Ang sarap gulay-gulayin, pag-aralan yung... Hindi mo ka nakakasawaan eh. Hindi siya nakakasawa. Meron yung araw-araw tayong kumakain ng salita. Nagsasawa na po ba kayo mga kapatid? Di ba? Uhaw at uhaw at uhaw pa rin tayo. Parang pagka sasapit na yung mag-aalas 6, parang sabi nga natin, ako talagang ando na yung pananabig natin na makakarinig tayo ng kanyang salita. Ano? 6:58 na mga kapatid. Smooth. Kumbaga, nagsimula tayo sa magulong buhay, walang kaalisan, lahat naman tayo. Nagdaan tayo sa ganyan. Magulong pamilya, magulong kapatid, magulong anak, lahat na magulong. Pero dumating ang panahon, pinawag ang bawat isa sa atin, niyabay yawa, inilagay tayo sa kapulungan. Smooth ang takbo. Kaya, ang sarap po na ako'y magbabasa doon sa ating kapulungan. Yung mga patotoo. O yung negative. Wala. Ganito, wala. Ayan, time check. 6:59. Ayan, mga kapatid ha. At nandito yung ating reminder. Ayan. Doon sa ating mga kapatiran, doon sa ating GC, maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Muli sa pagbibigay nyo ng panahon, oras sa ating YouTube Live. At ganoon din sa ating mga viewers, maraming salamat sa inyo. Panahon na nariyan kayo, nag-abala ng oras. Ganoon din sa ating mga nag-thumbs up. Maraming salamat sa inyo lahat. Sakto, alas 7 po, tayo mga kapatid. Tama na.
At muli sa ating mga kapatiran, sa ating kapatid sa monitor, maraming pong salamat sa inyong lahat sa pagbibigay nyo ng panahon, oras. Nakasama ko po kayo sa ating YouTube Live. Domin po ni Bayawa, bukas ay muli tayong magkasama-sama. Brad Samuel Rotoni, tama po, Brad. Maraming pong salamat. Minsan pa, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Bayawa. Sa magandang gabi sa bawat isa. Muli po maraming salamat sa inyong lahat. Mga kapatid kay Bayawa. Patuloy po tayong pagpalain at sumaatin si Bayawa. Maraming salamat po.